to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Pumarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao. Tara, bakit sino ka? Awa lang makiapit sa hindi mo asawa. Inuulit-ulit mo, inaakusahan mo. Sinintensya mo na sa mga interview, napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Quiboloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. etc. Binababoy mo ang isang religious leader. Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Jack na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawaging Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Quiboloy? I was 16 years old. Ako po'y 16 na taon nung unang makumbinsi ng Communist Party of the Philippines. And that was a long, long time ago. Ako po ngayon ay 74 years old. 74 na taong gulang. At ang sabi ng iba, sabi ng ibang kapatid ko, bakit ka pa nakikialam dyan? Bakit hindi ka nalang makipaglaro sa mga apo mo? Nakatulad ng ginagawa ng iba. Hindi po pwede yan. Sapagkat marami kaming pinatay nung araw. At maraming namatay dahil sa amin. Ako ay nagsimula at 16 years old nang ma-recruit sa Kabataang Makabayan. And I was 17 nung ako'y maging full-fledged member ng Communist Party of the Philippines. Bakit to ako nagsimula sa ganitong pagsasalita? Baka makalimutan natin na kung kaya tayo nagkakagulo dito at ang tuwang-tuwa ay ang Communist Party of the Philippines at saka ang New People's Army ng National Democratic Front. Nagdiriwang sila sapagkat ang mga prediction nila, yung mga pinapangarap nila na mag-away-away ang mga tao, na mag-away-away, magalit ang lahat sa gobyerno, at ang nagdiriwang ay ang Communist Party of the Philippines. At hindi natin papayagan yan. Tama! Huwag po tayong mawawala sa focus. Sapagkat kasama natin na nanguna ang naging plataforma ay ang SMNI sa paglalantas. Para mailantad ang mga terorismo, ang pagpatay, ang mga panggagahasa, ang pagnanakaw, ang mga extortion ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army. Huwag po natin kalilimutan yan. Baka maligaw tayo. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi kumikibo yung 3 kumag sa Kongreso. Sila nagsimula nito. At ito ang pinapangarap nila na mangyari. Yung magkagulo-gulo. Pero anong gulo ang gagawin nila? Nakita nila mga tao rito. Bakit nagkaganito? Ito mga tao na ito na walang ginawa araw-araw kundi magdasal. Yeah! Panginoon ko. Na araw-araw na ginawa ng Diyos. Yung mga nakikita kong kabataan na to. Yung mga nanay. At may mga ilang lola at lolo. Yan ay walang ginawa araw-araw kundi magdasal. Pero bakit ninyo pinalit? Bakit nandito ngayon at naglalabas ng sama ng loob? Ako, nung nanonood ako sa live, sa coverage kahapon, narinig kong inuulit-ulit yung salitang walang utang na loob. Napakatindi niyan. Napakatindi po niyan sa mga Pilipino. Pag ikaw ay walang utang na loob, napakawalang yamong tao. Napakahalaga niyan. Yan ang meron tayong mga Pilipino na wala
sa ibang bansa. Sabi nga ng mga Amerikano, they don't give a damn. Tayo, we give a damn. God. Ako'y, yung natalakay, na-discuss dito ni Ka Eric ay hindi na para ulitin ko pa. Ang gusto kong bigyan din, kaya ako nag-volunteer na magsalita rito, ay upang bigyan din at huwag natin kalilimutan na nalalapit na naman ang March 29. Ito ang anniversary ng New People's Army. At huwag ninyong kalilimutan na ang unang gulo, ang unang nilikha nilang karumal-dumal na gulo, na nagdulot kung kaya nagkaroon, napilitan si Marcos Sr. magdeklara ng martial law, ay nung inityahan ng Granada ang Plaza Miranda noong August 21, 1971. Huwag po ninyong kalilimutan yung krimen na yan. Kami na mga naunang komunista na nirecruit ni Joma. Yan ang aming kasalanan. At ako'y naninindigan dito, tumatayo rito, upang huwag nang maulit yung mga yan. Upang matigil na. Wala nang ma-recruit. Dapat malaman yan ng sambayanan. Dapat huwag yung kalilimutan. Lalong-lalo na ng mula 7 hanggang 8 milyong aktibong kasapi ng relihiyon ni Pastor Kibuloy, ng ating relihiyon, ng relihiyon ninyo. Yung mga 7 to 8 million na mga tao na yan, huwag ninyong kalilimutan. Huwag nung po ninyong kalilimutan na naganap yung pagbomba na yan sa Plaza Miranda. At yung pag-itya ng granada sa Plaza Miranda na yan ay upang galitin ang mga tao laban sa gobyerno. Yan po ay nangyari nung panahon namin. At yan po ay pinamumulat namin sa mga kabataan, lalong-lalo na itong mga batang nasa harap na to. Huwag po nating payagan na magpatuloy pa ang pagre-recruit ng CPP-NPA. Bago po ako magwakas, payagan ninyo akong magtalakay sandali dun sa ginawang kababuyan ni Risa Hontiveros sa mahal na Pastor Kibuloy. Ano po ba? Kilala ba ninyo si Risa Hontiveros? Kilala ko si Risa Hontiveros. At ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang pambababoy kay Pastor Kibuloy sa Senado na walang kalaban-laban, ang hinarap ay mga nakamaskara na challenge ng mga napanood ko na mga ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Risa Hontiveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal ang makiapit sa hindi mo asawa. Bawal po. Yan ay nasa Biblia. Bawal po ang makiapit sa hindi mo asawa. Senator Rita, I hate to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Pumarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, binababoy mo ang isang religious leader, inuulit-ulit mo, inaakusahan mo, sinintensya mo na sa mga interview, napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibuloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. Bakit? Sino ka?
Manyata. Jack na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawagin Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Bakit kinakailangan babuyin mo, selbahihin mo, alipustahin mo? Binaboy mo si Pastor Kibuloy. Napanood kita. Bakit? Bakit kinakailangan mong gawin yan kung nangangarap kang maging vice-presidente o presidente? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo. Uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy? Magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Hontiveros. Ha? Masyado akong, ewan ko, hindi parehas. Talagang binaboy, At kung magsalita siya, hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na. Kaya ako, inire-raise ngayon yung issue, bakit? Ano ang iyong, meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala. Bawal makiapit sa asawa. Anong moral meron ka? Wala. Bawal makiapit sa asawa. Si Risa Hontiveros ay kabilang dun sa tinatawag na yung mga nagpapanggap mga left of center, yung mga nagkakali-kaliwaan. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na